Joshua 6, 1-2, all together. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumapasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, "Pakinggan mo ito. Ibinigay ko sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting kawal." May the Lord add His blessings upon the reading of His holy word. Shall we all be seated, please? That's our topic for this third Sunday is about breaking barriers, which will be brought to us by our senior pastor, Pastor Rolly Moronia. Shall we give a clap offering to the Lord? Thank you, Sister Nancy and present worship team. Good morning to everyone. Sabi mo sa iyong katabi, welcome sa GLCM. Praise God. Pwede po ba, minsan pa nating palakpakan si Lord sa ating mga buhay? Ang ating pong topic today ay breaking barriers. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan. Samahan tayo ni Lord, ang kanyang presensya at ng kanyang banal na Espiritu. Nanawa ang ating mensahe na ating pag-uusapan, pag-aaralan ay tunay nating matanggap at maipamuhay natin. Kaya po, welcome po kayong lahat sa ating Sunday Worship Celebration, maging sa mga online, pagpalain kayo ng Panginoon at lawa tayo ay mag-focus sa kanyang banal na salita. Kalimutan nyo muna yung inyong mga iniisip at focus lang kayo. So yung katabi, focus ka lang. Sapagkat yan talaga ang pagsamba, pag-awit, pag-focus sa kanyang salita at yung kanyang salita ay buhay. Amen, mga kapatid. Ang Great Wall of China ay alam natin na ito ay naging popular, ito ay naging sikat. Napasali ito sa Guinness World Records bilang longest wall sa mundo. Around that, I think 3,460 kilometer ito. Itinayo ito to protect the country from the invaders. Isa pang kilalang wall ay ang Berlin Wall sa Germany. Naitayo ito ng paghiwalayin ang East at West Germany. Ang layunin nito ay pigilan ang mga tao mula sa East Germany na makalipat sa West. Sa loob ito ng 28 taon, marami ang nagtangkang tawirin ito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, yung iba sa tunnel, sa hot air balloon at sa ibang paraan. At dito sa ancient times ay napakahalaga ng pader. Sa buhay natin, mga kapatid, sa buhay na ito, at sa landas ng ating nilalakaran, madalas, may mga pader tayong na-encounter. Itong pader na ito ay hindi yung pader na gawa sa bato o anumang description ng pader. Iba-iba lang ang itsura ng mga pader na iyan kung paanong iba-iba rin ang sitwasyon ng ating buhay. Para sa ilan, ang pader ng problema ay problema sa pera. Kaya nagiging pader yon. Sa iba naman, pader ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya o relasyon. Sa iba pa, pader ng takot o kawalan ng pag-asa, pag-aalinlangan, kabiguan o pagkawala ng bagay o ng taong inaasahan. Initially, hinarap mo naman ito. Hindi mo naman binaliwala ang pader na ito. Ngunit, isang araw, dumating ka sa point na ang pakiramdam mo, ginagawa mo na ang lahat. Pinag-pray mo itong mabuti at ginawa ang inaakala mong dapat gawin. Nag-serve ka kay Lord, nagtapat ka sa Kanya, nagsisikap ka. Kumbaga, sinubukan mong gumawa ng paraan upang tibagin ang pader na humaharang upang makamtan mo ang buhay na ipinangako ni Lord sa iyo. Pero kahit ano ang gawin mo, parang hindi man lang matinag kahit konti ang pader na ito. Hindi mo man lang mapagalaw. You try to push it, but it is too strong for you. You try to climb it, but it is too high for you. So ang ginawa mo, nauupo ka na lang sa harap ng pader na iyan at sinasabi mo marahil, Lord, hanggang dito na lang ba ako?
Ganyan din ang naranasan ng mga Israelita nang sumapit sila sa harap ng Jericho. Matagal na nilang pangarap makarating sa Promised Land. Katunayan, 40 taon silang nagtiis sa disyerto para lang marating ito. At ngayon nga, nandito sila, isang hakbang na lang patungo sa katuparan ng pangako ni Lord. Ngunit, ganito ang nadatnan nilang sitwasyon. Joshua chapter 6 verse 1, "The gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in." Ibig sabihin, sarado lahat ng daan. Walang pwedeng lumabas, walang pwedeng pumasok. Tanong ko lang mga kapatid, sino ba sa inyo ang nakabasa na nito? Yung patungkol sa Wall of Jericho. Pakitaas nga ang kamay. So yung hindi pa nakabasa, basahin naman ninyo yung Old Testament. Dapat mga very popular na mga topic ito sa Bible. Ulitin ko nga yung totoo lang. Sino nakabasa nung sa Wall of Jericho? So, ilan lang kayo? Hindi nyo talaga nabasa yung iba sa inyo? O nahihiya lang kayo magtaas ng kamay? So, assignment nyo yan. Basahin nyo yan, please, sa aklat ng Joshua. Ngayon, nasa ganitong sitwasyon sila. Bago nila makamit ang promise, problema muna. Bago makamit ang trials muna. Bago ang breakthrough, barrier muna. Ngunit, ito ang magandang balita, mga kapatid. Sa Diyos, kahit nasarado ang lahat ng pinto, bukas pa rin ang langit. At hindi kailangan ng Diyos na open doors para isakatuparan ang kanyang plano. Kahit walang daan, kayang gumawa ng daan ng Diyos. Sabi nga ni awit ni Don Moen, God will make a way where there seems to be no way. Ang tanong mga kapatid, nasa harapan mo ba ngayon ang iyong Jericho? Maaring yan ay pader ng utang, pader ng karamdaman, pader ng takot, o pader marahil ng pagkalito. At sinasabi mo, Lord, wala na akong makitang paraan. Hindi ko alam kung paano lalampasan ito. Wala akong lakas, wala akong resources. Clueless ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Yes, maaaring tama tayo o tama ka sa nakikita ng iyong mata. Maaaring valid ang iyong nadarama. Ngunit, bakit di po natin nabuksan ang mata ng ating pananampalataya sa parehong Diyos na nagpabaksak ng pader ng Jericho? Siya rin ang Diyos na kayang pabaksakin ang mga pader sa buhay mo ngayon. Ito ang natutunan po natin sa aking buhay pananampalataya. Totoo na madalas barrier ang nauna bago ang breakthrough. Ngunit ang layunin ng barrier ay hindi upang pigilan ka. Ang layunin ng barrier ay upang ipakilala ng Diyos sa iyo kung sino siya. Ang layunin ng barrier ay upang ipamala sa iyo ng Diyos kung ano ang kaya niyang gawin. Ang layunin ng barrier ay upang matindihan mo ang extent ng lakas na kaloob ng Diyos. Tuwing i-quote mo ang talatang, I can do all things through Him who gives me strength. Dito po sa Joshua chapter 6, makikita natin kung paano gumalaw ang Diyos. Ang pader na nagpahinto sa kanilang paghakbang, ang mataas na pader na ito ay imposibleng akyatin. Ang makapal na pader na ito ay imposible rin pong gibain. Ay siyang mismong ginamit ng Diyos upang turuan ang kanyang bayan. Tinuruan niya ang kanyang mga anak paano ito paghuhuin. At sa pamagitan ng pader na ito, tinuruan niya silang lumakad sa pananampalataya. Kasi nga, ang pader ay ginamit ni Lord upang turuan silang sumunod kahit hindi lubos na naiintindihan ang ibang ipagawa ng Diyos. Ang pader ay ginamit niya upang matuto silang dumipende sa Kanya at magtiwala kapag gumaharap sa bagay na mukhang imposible.
Ngayong araw, mga kapatid, pag-uusapan natin kung paano bawasakin ang mga barrier sa buhay natin. Ano ba yung barrier sa buhay ninyo? Nakapag-relate na ba kayo? Isipin nyo nga, huwag mo na sabihin sa katabi mo, baka i-chismis ka pa. Ano yung barrier sa buhay ninyo? Pera ba yan? Relasyon ba yan? Emotional ba yan? O anumang bagay, mga kapatid. Ngayon, paano lalakad sa pananampalataya kapag sarado ang mga pinto sa ating daraanan? Paano susunod kahit hindi mo alam ang ending? Paanong mananatiling nagtitiwala hanggang sa dumating ang araw na bumagsak ang mga pader na humaharang sa iyo? Ang sabi nga, when faith walks, walls fall. And when God is with you, no barrier is too strong to stand against you. 3 strong keys in breaking barriers. Sa istoryang ito, hindi kaagad bumaksak ang Jericho walls. Bagaman, kaya agad gawin ito ni Lord, hindi siya nagmadali. Sapagkat may 3 mahalagang hakbang na nais ni Lord na ma-establish muna sa puso ng kanyang bayan. Ang 3 bagay na ito rin ang nais ni Lord na ma-establish natin sa ating puso sa pagharap sa ating mga pader. Handa na ba kayo, mga kapatid? Tandaan natin itong 3 salitang ito. Una, yung connect, comply, o confide. Ulitin natin, connect, comply, at confide. Isa-isahin natin. Simulan natin doon sa connect. Before the breaking of barriers starts, you need to first connect with God. Hear His voice. Seek His presence. Know His will. Ulitin natin. Connect with God. Hear His voice. Seek His presence. Know His will. Ito ang starting point ng lahat ng breakthrough. Before any miracle, there must first be a message. Sa kwento ni Joshua, bago bumagsak ang pader ng Jericho, mayroong ganitong mababasa. Then the Lord said to Joshua. Meaning, ang tagumpay ay nagsimula hindi sa pakikipaglaban, kundi sa pakikinig sa Diyos. Matapos ang mahabang paglalakbay sa disyerto mula Egypt, pagtungtong nila sa Promised Land, ang unang malaking hadlang na hinarap ni Joshua bilang bagong leader na pumalit kay Moses ay ang lungsod nga nito nga Jericho. Ito ang pinakauna na kailangan nilang lagpasan upang makapasok sa lupang ipinangako ni Lord. Kung hindi nila ito mawawasak, mangyayari, tapos ang lahat. Wala nang pag-asa ang buong Israel. Nasayang lamang ang 40 years ng kanilang paglalakbay. Kaya, mas mainam kasi ay nababasa natin yung Old Testament. Yun kasi ang ang ganda. Kapag ka nakangaral ka, nakasink in na agad yun. Amen po ba, di ba? Parang madali mo nang maintindihan, marerecall mo na lamang yan. Kaya pag kami sinasabi ako, nakakaintindihan tayo agad. Amen po ba, mga kapatid? Kaya talagang dapat kung ano ang palaging hawak nyo ang cellphone ninyo sa mga TikTok, mga Facebook, hawakan nyo palagi ang Biblia at basahin. Kasi nararamdaman ng speaker kung talagang nakaka-relate kayo doon sa topic. Hindi po ba? Di ba? Pag sinabing Wall of Jericho, alam na yon yung mga pader, alam na yung 40 years na paglalakbay ng Israel. Kaya may ina ang aking pakiusap sa mga tigal GSC, maging masipag tayo. Ngayon, at ang malaking tanong ngayon nga ay paano nila mapapasok ang lungsod? Paano nila maakyat ang matataas na pader? Pansinin natin kung saan nagsimula ang lahat ng tagumpay na ito. Nag-umpisa ito sa connection. Kinonek muna ng Diyos si Joshua. Bago pa man kumilos si Joshua, nagsalita muna ang Diyos sa kanya. Di ba? Sinabi niya, "See, I have delivered Jericho into your hands." Ibig sabihin, bago pa magsimula ang laban, ibinigay niya ni Lord ang assurance ng tagumpay.
Kaya ang tagumpay ni Joshua ay hindi bunga ng military strategy. Ito ay nagsimula sa communication brought about by his connection with God. Sabi nga pa ninyo, connection with God. Joshua had a God who spoke to him, guided him, and assured him. So, mga kapatid, paano natin i-apply ito sa ating mga buhay? God is still speaking today. Hanggang ngayon, nangungusap pa rin siya sa atin, mga kapatid. Ang tanong lang, nakikinig ka pa ba sa Kanya? O palagi ka bang nakikinig sa Kanya? Pakinggan po natin ang mahalagang katotohanan ito. Kung gusto mo ng breakthrough, keep your connection to God. Kung gusto mo lang ng breakthrough, anong sabi ng John chapter 15 verse 5? Apart from me, you can do nothing. Kung gusto mo ng miracle, keep your line of communication to God open. Kailangan bukas ang communication mo sa Diyos. Kung gusto mong makitang bumaksak ang pader, maglaan ng oras para pakinggan si Lord. Anong sabi ng 1 Samuel chapter 3 verse 10? Speak, for your servant is listening. Mga kapatid, kung gusto mo mapagtagumpayan ang mga pader sa buhay mo, huwag mong harapin ito sa sarili mong lakas. Huwag mong unahin ang sariling diskarte. Unahin mo si Lord, connect with Him. Sabi nga po ninyo, connect with God. Kaya, let prayer and listening be your first plan of action, not your last resort. Naintindihan niyo po ba yun? Minsan tayo, pagka meron tayong mga kabagabagan, anxiety, pressure, stress, o anumang problema, hindi ba parang nahuhuli palagi si Lord eh. Pero salamat sa Diyos, kung mayroong mga Kristiyano na talagang palagi nakakommunicate sa Panginoon, nakakonect, bago lumala yung problema, nakikipag-usap na siya sa Diyos. Kasi problema lang, palagi mayroong problema tayo, alam natin yon. Kaya kapag palagi kang nakikinig sa Diyos, palagi mayroong kang tamang direksyon. Kapag kinakausap mo siya araw-araw, marinig mo kung kailan kikilos at kailan hihinto. Ituturo niya sa iyo kung saan ka dadaan sa gitna ng giyera ng buhay. Amen. Pwede ba palakpan natin ng malakas si Lord? Kaya, ang Diyos po ay laging nakahandang makipag-communicate sa kanyang mga anak. Handa siyang magbigay ng strength, comfort, and hope. At kadalasan, bago niya ipakita ang pagbabago ng sitwasyon mo, ang una muna niyang nais makita ay ang pagbabago ng puso mo habang nakikinig ka. Kaya kung ikaw ay nasa harap ng isang mataas na pader ngayon, at kung wala kang nakikita ng solusyon, mga kapatid, don't panic. Connect to God. Magpag-usap ka kay Lord. Let His voice calm your heart and guide your next step. At kapag malinaw ang boses ni Lord sa iyo, makakalakad ka kahit hindi mo nakikita ang buong plano. Alam mo ang gagawin mo kahit mataas ang pader at makakaranas ka ng kapayapaan kahit nasa gitna ka ng digmaan. When His voice becomes your guide, no wall can stand too high and no obstacle can stay too strong. Pangalawa, comply. Before the breaking of a barrier starts, you need to comply. Obey what He says, even when it sounds foolish, even if it doesn't make sense. Pagkatapos makapag-communicate ni Joshua sa Diyos, panahon na para kumilos at sumunod. Imagine po natin ito, mga kapatid. Si Joshua, bagong leader ng Israel. Kahalili ni Moises siya, at nasa harap niya ang libu-libong sundalo, pagod sila, uhaw, at takot. Pero, umaasa pa rin na makamtam nila ang lupang ipinangako nga ng Diyos sa kanila. Sa harapan nila ay ang Jericho. Yun ang sitwasyon, mga kapatid. Isang lungsod na napakaganda,
Pero may mga pader na napakatibay at halos 3 palapag ang taas. 2 karwahe ang pwedeng magkarerahan sa ibabaw nito. Kaya sobrang laki. Ano po mga kapatid, imagine niyo, no? At sa loob ng pader, may mga highly trained na sundalo. Nakabantay yan araw at gabi. So kung ihambing sa kakayanan ng hukbo ni Joshua, wala silang laban. Ulitin ko po, pupunta sila sa Promised Land. Pinangako ng Diyos sa kanila mula pa ng panahon ni Moses. Pero, kailangan dumaan ka muna sa Jericho, sa City of Jericho. At yung City of Jericho, ay ano meron doon? Ano? Pader, merong wall. Di ba? So, nagkaintindihan tayo. Gising na ba kayo, mga kapatid? Ano? Baka hindi nyo naintindihan pa. Pero isang umaga, nagsalita ang Diyos kay Joshua. Binigay niya ang isang utos na tila kakaiba. Sabi, march around the city once a day for ilang araw? 6 days. Anong dadalhin? Bring the ark, bring the priest, but don't say a word. Walang espada, walang paglusob na gagawin. Walang bakbakan, just walk in silence, ayon kay Lord. Kaya yung pong, yung dadalhin nilang ark, o yung Ark of the Covenant, ganyan po ang itsura niyan. Nakita nyo yung ating offering, nakuha nyo? Yan po yung dala-dala ng mga pari, ng mga sacerdote. Nakita nyo po ninyo, ganyan po ang ayos niya. Kaya lang iba, yung original, iba ang talagang ang feature noon. No? Kaya, basta natin kung paano tumugon si Joshua. Tingnan natin, diba? Joshua chapter 6, verse 6 to 7. Sabay-sabay nating basahin ng malakas. Ready, go. Kaya't, awag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Mauuna ang 7 paring may dalang mga trompeta. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo. Lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Kaya yung kaban ng tipan, yun yung Ark of the Covenant na dala-dala ng mga pare. Pero makita ninyo, wala silang duda. Hindi sila nagtanong, Lord, sure ka ba dyan? Hindi nila tinanong na ganon. Walang argument, walang delay. Agad tumugon si Joshua. Siyempre, kasama yung kanyang team. Tinawag niya ang mga priest, inutusan niya ang bayan at sinabi niya, advance, march around the city. Habang sinasabi niya yon, marahil ang mga tao ay nagtitinginan. Kasi, ang sabi niya, march o marcha. Hindi tayo lalaban. At wala tayong ibang gagawin, wala tayong mga strategy na gagawin. Pero, kahit walang sense sa kanila, sumunod si Joshua at yung mga tagasunod ni Joshua. Ito, sa pansarili kong iniisip ko lang, marahil habang nagmamarcha ang mga Israelita, paikot, kasi ikutin nila yung Jericho, no? Ang mga tao sa loob ng pader, yung mga kalaban nila, marahil nagtatawanan. Ano kaya ang ginagawa nito? Nasisira na kaya ng bait ito? O kaya, ano kaya ito? Parada ba ito? O kaya ay piyesta ba ito? Pero, ang hindi nila alam, habang tahimik silang naglalakad, gumagalaw ang Diyos. Every step of obedience was a statement of faith. Its circle around the wall was a declaration that said, Lord, we may not understand, but we trust you always. Ang Ark of the Covenant, mga kapatid, ay dala ng mga pari sa unahan. Simbolo ito ng presensya ng Diyos. Ito ang nagsisilbing paalala ng Diyos sa kanila. May pumasok na music Ano nangyayari sa atin? Nadidinig niyo ba? Ano nangyari?
Bakit nagkaganon? Lapitan mo nga ito, baka nandi, dito ba yan o sa inyo? O baka sa laptop ko? Pakilapit, anak. Please help. Baka magsayang tayo dito. Pero nadidinig niyo dyan, mga kapatid, na may music eh. Ngitian mo muna yung katabi mo habang may inaayos tayo. Okay, thank you, anak. So, tuloy natin, ano? So, itong Ark of the Covenant, sinabi natin, simbolo ito ng presensya ng Diyos. Ito ang nagsisilbing paalala sa kanila. Kung tayo ay nasa ibang church, nangyayari na ito nung mga bago-bago po, sasabihin ng pastor, lumayas ka, Satanas. Huwag mo kaming guluhin. I-spiritualize ito. Hindi, totoo yan. Si brother, alam mo yan, di ba? Alam mo yan kung ibang mga churches, sasabihin, bagaan yan, magdedeklara yan ng cast out, kaka-cast out yan. Ang may problema yung technical Nadami pa si Satanas. Kawawa naman. Hello, mga kapatid. Huwag magagalit, baka kami nakapanood. Palakpakan natin si Lord. Minsan talaga lahat ng problema, lahat ng sisi binibigay kay Satanas Di ba? Ako may problema, hindi ako techie. Kaya siguro baka merong napasok dito, kaya nagkaganoon, mga kapatid. So akong dapat sisihin, hindi si Satanas. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Tuloy natin, no? Kaya, ganito. Simbolo, yung Ark of the Covenant, ang presensya ng Diyos, ito ang nagsisilbing paalala sa kanila. You are not marching alone. I'm marching with you. So ito ang godly compliance. Pagsunod kahit hindi mo nakikita ang buong plano. Joshua obeyed, the people followed, and heaven began to prepare a miracle. When faith moves and obedience follows, God starts shaking the walls. So mga kapatid, ganyan din po sa buhay natin. May mga pagkakataon na parang ang sinasabi ni Lord ay march. Pero ganito ang sagot natin, Lord, hindi ba pwedeng tumakbo na lang para mabilis? Hindi ba natin pwedeng gawing shortcut? Pero ang sabi ni Lord, no, just walk and trust me, it's a step of the way. Ang tunay na faith ay hindi nasusukat sa dami ng alam mo o alam natin, kundi sa pagsunod mo kahit hindi mo naiintindihan. Amen, mga kapatid. Merong isang illustration. Isang bayan ang tinamaan ng bagyo. Umulan ng malakas, tumaas ang baha, at isang lalaki ang umakyat sa bubong ng kanyang bahay. Sumigaw siya, Lord, tulungan mo ako. Maya-maya, may dumating na disaster response team. May dalang megaphone. Pinalilikas siya. Hindi, ililigtas ako ni Lord. Yun ang sabi niya doon sa may dalang megaphone. So, tumataas na ang tubig. Maya-maya, may dumating na bangka naman upang isakay siya. Sabi rin ng lalaki, hindi. Si Lord ang tutulong sa akin. Umabot na ang tubig sa bubong. May dumating na helicopter at hinagisan siya ng lubid. Sabi pa rin niya, hindi, si Lord ang tutulong sa akin. Sa huli, nalunod siya. Pagharap niya sa langit, tinanong niya si Lord, Lord, bakit di mo ako tinulungan? Ang sabi po ni Lord, nagpadala ako ng megaphone, nagpadala ako ng bangka, nagpadala ako ng helicopter, pero hindi ka tumugon. Ano sabihin? Obedience is the key to the moving of God's mighty hand in
our lives. Kailangan mo muna nga sumunod. Sometimes, God will ask you to do things that don't make sense. He'll ask you to forgive someone who hurt you deeply. Yan, mga example yan. Bakit tinuturo siyo na magpatawad ka? Kahit agribyado ka na. Hindi ba? Parang hindi ata, sensible ito ah. Ako na agribyado, magpapatawad pa ako. Hindi po ba? Minsan, He'll ask you to give. Even when you feel you don't have enough. Minsan, tinuturo ng Bible, magbigay ka. Tulungan mo yan. Ito na nga lang ang pera ko. Kulang ko pa nga, nagbibigay pa ako. Parang hindi ata tama. Lord, di ba merong mga ganyan? He'll ask you to stay faithful when it would be easier to quit. Hindi po ba? Bakit ako magiging tapat? Nahihirapan na ako. Kaya mas madali sa akin ang mag-backslide. Hindi na ako dumalo ng fellowship na ganito. Huwag na ako magbasa ng Bible. Puro pera na lang ang isipin ko. So, yun yung mga challenges. Pero tanda natin, kapag dumating tayo sa ganitong punto, tandaan natin ito. God is not testing your strength only. He is training your trust. Tinitingnan niya kung gaano mo siya pinagkakatiwalaan. Minsan po kasi, hindi po natin makuha ang logic. Di ba? Alam natin yung logic na kadalasan kung yung inaano ng ating isip. But if you keep obeying, you will see the miracle. Why? Because obedience to God doesn't always make sense. But it always resort to miracles. Pwede ba palakpakan natin si Lord, mga kapatid? Maaring ikaw ay nasa marching season sa ngayon. Lakad ka ng lakad. Ngunit wala kang nakikitang pagbabago. Araw-araw ka pa rin nagpe-pray pero wala kang nararamdang sagot. Pero patuloy ka pa rin naglilingkod. Wala pang breakthrough. Pero hindi mo binibitawan ang pangako ni Lord. Mga kapatid, keep marching. Don't stop. Don't stop doing what God told you to do. Your obedience today is preparing the miracle for tomorrow. Amen. Ulitin natin, your obedience today is preparing the miracle for tomorrow. Habang lumiligid si Joshua, tuloy natin, at ang kanyang bayan sa Jericho, wala po silang nakikita ni maliit na crack doon sa malaking pader. Ni crack, wala silang nakikita. Siguro naka-3 sila o naka-4, na 5 ikot. Wala silang nakikita na para mawawasak yung pader. Ano po? So, kaya, siyempre, so, isip nila sana meron silang makikitang crack para ganahan sila sa pag-ikot. Pero wala nga silang nakikita eh. Hindi po ba? But just because they didn't see it, it doesn't mean God wasn't doing it. Baka ganyan din ang nangyayari sa buhay natin o sa inyo, mga kapatid. Posible, wala kang nakikita ni katiting na resulta sa mga pinagpe-pray mo. Pero, ang hindi mo nakikita, gumagalaw na pala si Lord sa likod ng pader. At ito ang isang part na gustong-gusto ko, mga kapatid. The people were not allowed to speak while marching. Di ba sabi, huwag kayong magsasalita kahit tahimik lang kayo. Alam niyo, sometimes God wants you silent and not because He is ignoring you, but because He is fighting for you. He is teaching you to walk quietly and trust loudly. So, when life doesn't make sense, when the wall looks too high, when you feel like nothing is happening, keep marching, keep trusting, keep obeying. Amen. Because the same God who gave Joshua victory is the same God who is saying to you today, if you will just comply, I will make the impossible possible. Mga kapatid, ganito dapat ang faith declaration mo. Lord, even when I don't understand, I will obey. Even when I don't see progress, I'll keep walking. Because I know every step of obedience brings me closer to my breakthrough. Pangatlo at panghuli, confide. Ano nga yung una? Connect. Ano yung pangalawa? Comply. At ang pangatlo, confide. Before the breaking of barrier starts, you need to confide. Trust His power completely, believing that what He promised, He will perform.
Joshua chapter 6 verse 20, basahin natin ulit ito ng malakas. Ready, go? Kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trumpeta at nagsigawan ng napakalakas sa mga tao nang marinig iyon. Bumaksak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pagkatapos po ng 7 araw na pagmamarcha, pagkatapos ng walang sawang pagsunod sa utos ng Diyos, dumating ang sandali ng tagumpay. Hinipan ang mga trumpeta, sumigaw ang mga tao ng buong puso, at sa isang iglap bumaksak ang pader ng Jericho. Palakpan niya natin si Lord. Kunyari mga Israelita kayo ngayon. Ang mga Israelita halos di makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang pader na matibay, ngayon ay gumuho sa harap nila, mga kapatid. At ito ay hindi dahil sa lakas nila, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ano sinasabi ng Hebrews chapter 11, verse 30? Pakinggan ninyo. By faith, the walls of Jericho fell after the people had marched around them for 7 days. Ang tunay na pananampalataya ay hindi naghihintay muna ng resulta bago magtiwala. Mga kapatid, natindihan niyo po ba yun? Hindi tayo to see is to believe. Manampalataya ka muna. Maghintay ka muna. Kaya ano nangyari? Kundi ano nangyari sa mga Israel? Sumisigaw bago bumaksak ang pader. Tayo ganun din. Dapat nagpapasalamat bago pa dumating ang sagot. Nagsasaya kahit hindi nakikita ang tagumpay. Ganun nga ang ginawa ng mga Israelita. Sumigaw sila ng papuri sa Diyos bago bumaksak ang pader. And that is not foolishness. That is confidence in God's promise. Isa pa ring illustration, mga kapatid. Isang babae ang matagal nang nagpe-pray na gumaling mula sa matinding karamdaman. Araw-araw siyang nagpe-pray kahit walang pagbabago. At isang gabi, sinabi niya sa asawa niya, bukod sa pagpe-pray, magsisimula na rin akong magpasalamat kay Lord sa aking kagalingan. Nagulat ang asawa niya. Hindi ka pa nga gumagaling magpapasalamat ka na. Umiti yung babae at sabi, hindi pa sa mata ko. Pero tapos na ito sa mata ni Lord. Pagkalipas ng ilang buwan, nang bumalik siya sa doktor, ang sakit niyang maluba ay wala na. Gumaling siya. Mga kapatid, ganyan ang pagkilos ng Diyos. Kapag marunong kang magtiwala kahit hindi mo pa nakikita, ang imposible ay nagiging posible. Iyan ang tinatawag na pananampalataya sa Diyos. I-apply natin ito, mga kapatid, sa ating buhay. Maaari sa atin, mayroong mga pinagdadaanan, balikan mong muli ang iyong Jericho wall. Maaari, utang ba yan? Karamdaman o sakit? Relasyon ba yan na nasira? At pakiramdam mo, Lord, hindi ko na kaya. Tandaan mo ito, you are not the one who brings falls down, God is. Si Diyos, ang Diyos ang gagawa nun, mga kapatid, hindi ikaw. Kaya, ang trabaho po natin ay magtiwala. Ang trabaho ng Diyos, siya ang kikilos para sa atin. Ang role mo ay manampalataya. Ang role niya ay magpakita ng himala. Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, ang Diyos ay gumagawa ng paraan sa likod ng mga pader. At kahit gaano man katibay ang barrier, makapangyarihan ang Diyos na nasa iyo. Amen. Ilagay palagi sa isip ang powerful principle na ito. Sandali lang, iinom lang ako. Dito pwede kong gawin yun, church natin ito. Pero pag guest ako sa speaker, hindi po pwede yun. Pag sa ibang church, inom muna. Pasensya na, tumatanda na talaga. Dapat nakakaedad lang. Ilagay palagi sa isip ang powerful principle na ito. The walls were never the problem.
Yung problema po, hindi talaga problema yan. Kasi ang problema, palagi may solusyon. Kaya tinawag na problema yan. Ang problema, we people are the problem. Lalo na tayong mga anak ng Diyos. Hirap tayong magtiwala ng lubos sa Panginoon. Hirap tayo. Yun ito. Kaya we people are the problem. Alam nyo, God has the power to do as He chooses. But He desires that we act in obedient faith. Yan po ang mahalaga. So, wag mong hayaang ang mataas, matibay at makapal na pader ang magdikta ng laki ng pananampalataya mo. Mas malaki ang Diyos mo kaysa sa anumang pader na nasa harap mo ngayon, mga kapatid. Kapag marunong kang mag-confide sa Kanya, magiging posible ang imposible at ang mga saradong pinto ay nagiging daan papunta sa tagumpay. Ganito dapat ang panalangin mo. Lord, kahit hindi ko alam ang lahat ng detalye, kahit wala pa akong nakikitang pagbabago, I will still confide in you. I will trust that you are working behind the walls because I believe when my faith walks, my walls fall. Pwede po ba tumayo tayong lahat, mga kapatid? Habang lumalapit din ang ating praise and worship team. Sa conclusion po ng ating pinag-aaralan, ang buong kwento ng Jericho ay hindi lang tungkol sa pader na bumaksak. Ito ay tungkol sa mga taong natutong magtiwala sa Diyos kahit hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Mga taong ang sandata ay hindi espada. Pakinggan niyo mabuti, hindi espada ang kanilang dala. Sibat at palaso. Ano ang kanilang dala? Yung faith, ang dala nila, yung obedience, at confidence and trust to the Lord. The same God who brought down the walls of Jericho is the same God who can bring down your walls today. Ano man yung walls na yan? Ano mang problema yan? Ano mang mga kabalisahan na yan? Anong stress yan? Anong mga anxiety yan, mga kapatid? Isa ang Diyos ng mga Israel. Isa ang Diyos na napabaksak sa wall of Jericho. Diyos pa rin natin siya ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos. Siya pa rin noon hanggang ngayon. Marahil, pakiramdam mo ay wala pang nangyayari sa mga prayer mo, mga prayer request mo. Maybe you've been marching for days, months, or even years, pero parang tahimik pa rin si Lord. Let me encourage you today, brothers and sisters. Huwag kang titigil. Keep marching, keep praying, keep believing. Dahil baka nasa ikapitong araw ka na. At malapit lang bumagsak ang pader na matagal mong hinaharap. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands. Hindi sinabi ng Diyos na, I will. Kundi sabi niya, I have. Meaning, tapos na. Meaning, settled na. Meaning, accomplished na. Mga kapatid, ganon din sa'yo. Ang tagumpay na pinangako ni Lord ay nakahanda na. Kailangan mo lang lakaran sa pananampalataya hanggang makita mo ito magkatotoo sa iyong buhay. Pwede ba nating awitan si Lord? You never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Mga kapatid, may pader ba sa buhay mo na matagal nang humahadlang sa'yo? May sitwasyon ka bang hindi mo na alam kung paano tatapusin? Ngayong araw, sinasabi sa'yo ni Lord, kahit yung mga nanonood sa online, stop worrying, start walking, stop doubting, start trusting, because when faith walks, walls fall. Amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing even when I don't see it working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Mga kapatid, pwede po ba taas natin ang ating mga kamay? At ito ang ating maging panalangin sa ating Panginoon. Repeat after me. Lord, today I choose to walk in faith. Lord, today I choose to walk in faith. Even when I don't see the answer, Even when I don't see the answer, I know you're working behind the scenes. I know you're working behind the scenes. I will connect to your voice. I will connect to your voice. I will comply with your will. I will comply with your will. And I will confide in your power. And I will confide in your power. Because I believe Because I believe when my faith walks, when my faith walks, my walls fail. my walls Fall. fall. Amen. Amen. Sa pang-awit, Panginoon, tuloy natin mga kapatid. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes. That is who you are. Yes, that is who you are. 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 Lord, marami pong salamat sa iyong aral, sa iyong mensahe na aming napakinggan mula sa iyo. Salamat po aming Ama sa iyong pagtuturo sa amin. Bigyan mo po kami ng kalakasan. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo na wala kaming sasayangin panahon sa buhay na ito na kami ay patuloy na magiging tapat, aasa at maglilingkod sa iyo. Lord, anumang mga kabigatan, anumang alalahanin, itinatakwil namin sa iyong banal na pangalan at aming wine-welcome ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. O banal na Espiritu, ikaw ang mangusap sa amin. Lalo mo pong pag-apuyin, pag-alabin ang aming pananampalataya at ikaw ang Diyos na patuloy naming pararangalan. Panginoon, alalahanin mo po ang mga katatayan na narito sa kanilang mga panalangin, ng mga kananayan, ang mga anak
at sa buong JLCM family, Lord. Alam mo ang kanilang mga panalangin sa iyo, tinataas namin sa iyo. Ito ang lahat, inaangkin namin sa iyo. Pagpalain mo po kami, bless mo po kami, kupkupin mo po kami, Panginoon, at lakipan mo palagi ng iyong pagpapala, ng masaganang buhay, sapagkat iyan ang kalooban mo po sa amin. Yun ang dahilan kung bakit mo po kami kinupkop, kung bakit mo po kami palaging pinagsasabihan na maglingkod sa iyo. Ang kapalit noon ay pagpapala. Kapalit noon, Panginoon, ay ang iyong palaging paalala sa amin na kami ay maging tapat sa iyo habang kami ay pinagpapala mo. Panginoon Diyos, sa oras na ito, muli namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa ngalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. God bless you all.